Kamusta mga kadani? Sa video na ito ating pag-uusapan ng isa sa pinakamalaking bus group dito sa Pilipinas, ang Hernandez Group of Bus Companies. Kaya panoorin nyo hanggang dulo ng ating video para malaman nyo. Pero bago tayo magsimula mga kadani, kung mahilig ka sa mga ganitong content ay pwedeng pakipindot naman yung subscribe button para updated ka kapag nag-upload ako ng bagong video. Maraming salamat mga kadani! Una mga kadani ay ang Victory Liner. Noong taong 1945, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, isang mekaniko mula Macabebe, Pampanga na nagngangalang Jose Isaac Hernandez ang nakaisip magtayo ng pampasaherong sasakyan. Sa pamamagitan ng mga pyesa at bakal mula sa iniwang military vehicles ng mga Amerikano, nakabuo siya ng isang truck na kahawig ng isang bus. Noong una mga kadani, ginawa niya muna itong delivery truck ng kanilang negosyo na bigas, mais at sabang panlaba. Pero kalaunan mga kadani, ginawa na niya itong pampasaherong bus dahil sa matinding pangangailangan ng transportasyon sa kanilang lugar sa mga panahong iyon. October 15, 1945, nagsimula itong bumiyahe sa rutang Olongapo patungong Manila. Siya mismo ang nagmaneho habang ang kanyang bayaw na si Leonardo D. Trinidad ang nagsilbing konduktor. Mula sa simpleng simula, mabilis na lumawak ang operasyon ng kumpanya. Ang Victory Liner ay hango sa salitang Victory Joe na tanyag noong dekada 1940 bilang simbolo ng tagumpay ng Amerika sa digmaan. Pinag-ugnay ni Ginoong Jose ang salitang Victory at kanyang pangalan na Jose o Joe, kaya dito nabuo ang pangalang Victory Liner. Hindi nag-iisa si Jose sa pagtatayo ng negosyo, katuwang niya ang kanyang asawa na si Marta na namamahala sa pananalapi at mga bayaw na sina Leonardo at Eugenio Trinidad bilang konduktor. Sa paglipas ng mga taon, ang Victory Liner ay lumawak mula sa Olongapo at Manila hanggang sa mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union, Tarlac, Benguet, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Apayao, at Kalinga. Pagsapit ng 2007 mga kadani, nagsimula ang modernisasyon ng kumpanya sa paglulunsad ng deluxe class buses para sa Baguio at Cagayan Valley routes. Pagkaraan ng ilang taon, noong 2011, nilagyan ng libreng wifi ang kanilang mga bus sa tulong ng Sun Cellular upang mas makasabay sa pangangailangan ng mga pasahero. Sumunod naman mga kadani noong 2012, nakipag-partner ang Victory Liner sa AirAsia Philippines upang magsilbing shuttle service papunta sa Clark International Airport. Ngunit ang pinakamatinding yugto ng pagbabago ng kumpanya ay noong August 2023, pinasimple ng kumpanya ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng dalawang category. Express para sa mga dumadaan sa expressways at inner cities naman para sa dumaraan sa mga provincial towns. Ilang buwan lamang ang lumipas, noong October 13, 2023, inilunsad nila ang bagong Royal Class Sleeper Bus na gawa ng Volvo at inassemble ng TACO para sa mga biyahe patungong Baguio, Tabok, at Tugigaraw. Kasabay nito, bilang paggunita sa kanilang anibersaryo, nirestore ng kumpanya ang unang bus na tinaguri ang Hardin Era at muling pinaandar sa isang nostalgia ride sa Baguio. Hindi naglaon, noong November 2024, muling nakagawa ng kasaysayan ng Victory Liner sa paglulunsad ng kauna-unahang electric buses sa bansa. Ang mga Higer electric buses na ito ay may 485 kWh na baterya at may kakayahang bumiyahe ng 350 hanggang 400 kilometro sa bawat kargahan, habang may kapasidad na 65 pasahero bawat isa. Nagsimula ang operasyon nito sa rutang Quezon City patungong San Fernando bilang bahagi ng layunin ng kumpanya na makapaghatid ng mas sustainable at carbon neutral na transportasyon. Mula sa isang simpleng bus na inipon mula sa pyesa ng digmaan, ang Victory Liner ngayon ay isa sa mga pinakakilalang transport companies sa Pilipinas. Ang kanilang kasaysayan ay hindi lamang kwento ng negosyo, kundi kwento rin ng pagbabago, inobasyon, at walang sawang serbisyo sa mga Pilipinong pasahero. Sa kasalukuyan mga kadani, ang Victory Liner ay gumagamit ng fleet mula sa mga brand tulad ng Hyundai, Volvo, Higer, MAN, Daewoo, Hino, at Santa Rosa Local Bodybuilder, at may tinatayang mahigit 1,000 na bus ang kanilang fleet sa kasalukuyan. Pangalawa mga kadani ay ang Pangasinan 5-Star Bus Company Incorporated. Noong dekada 1980 mga kadani, ang Pantranco North Express Incorporated, isa sa pinakasikat at pinakamalaking bus company sa bansa ay bumagsak, nalugi at tuluyang nagsara dahil sa mga problema sa pamamalakad at utang. Dahil dito, maraming ruta ng Pantranco mula Metro Manila patungong Northern at Central Luzon ang naiwan at walang nag-ooperate. Nang makuha ng Victory Liner ang mga dating ruta ng Pantranco, dito na pumasok ang 5-Star Bus Company na itinatag noong 1983. Ang kumpanya ay unti-unting umako sa mga dating rutang iniwan ng Pantranco. Sa pagbuwag ng Pantranco, lumawak ang operasyon ng 5-Star at nakilala bilang pangunahing bus operator na bumibiyahe mula Metro Manila papunta sa Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, hanggang Cagayan Valley. Ang pagbagsak ng Pantranco ang nagsilbing pagkakataon para sa 5-Star na lumakas at maging pangunahing alternatibo ng mga pasahero. Ang dating mga terminal ng Pantranco sa Cubao, Avenida, at Pasay ay naging mga sentro rin ng operasyon ng 5-Star.
Sa kalaunan, lumawak pa ito at nakapagtayo ng sarili nitong network ng mga provincial terminal sa Dagupan, Alaminos, Bolinao, San Carlos, Tayug, Tuguegarao, Piat, at Solano. Mula noon, ang 5-Star ay naging isa sa pinakamalaking provincial bus operator sa bansa at naging mahalagang bahagi ng transportasyon sa hilagat gitnang Luzon. Sa pagsalo sa mga rutang iniwan ng Pantrangco na panatili ng 5-Star ang koneksyon ng mga probinsya sa kabisera na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Sa kasalukuyan, ang 5-Star ay gumagamit ng fleet mula sa mga brand tulad ng Hyundai, Hino, MAN, Volvo, Higer, Ankay, Yutong, Kinglong, kasama ng mga bodybuilders gaya ng Santa Rosa, Del Monte, Auto Delta, at Almazora. Ang fleet ng 5-Star ay may tinatayang mahigit 900 bus units sa kasalukuyan. Pangatlo mga kadani ay ang Bataan Transit Company Incorporated. Itinatag ang Bataan Transit noong May 15, 2003 bilang Nakia Tours Incorporated. Ang kanilang operasyon ay nakatuon lamang sa rutang mula Cubao, Quezon City patungong Balanga, Bataan. Di nagtagal, lumawak ang kanilang saklaw hanggang Mariveles, isa sa pinakamahalagang bayan sa lalawigan. Ang pagbuwag ng ilang matatandang bus companies noong panahong iyon, gaya ng Philippine Rabbit, ay nag-iwan ng puwang sa transportasyon. Dito nakahanap ng pagkakataon ng Bataan Transit upang palawakin ang serbisyo. Nang tuluyang maging bahagi sila ng Hernandez Group of Bus Companies, mas lalo pang lumawak ang kanilang network at lumakas ang kanilang operasyon. Hindi naglaon, ang kumpanya ay hindi na lamang nagseserbisyo sa Bataan. Pinalawak pa nila ang kanilang operasyon patungong San Fernando, La Union, isa sa pinakamalayong destinasyon mula sa kanilang pinagmulan. Dahil dito, naiuugnay ng Bataan Transit ang kanlurang bahagi ng Central Luzon sa mga baybayin ng Hilagang Luzon. Isang rutang nagsisilbing mahalagang ugnayan para sa mga pasahero. Sa kasalukuyan mga kadani, ang Bataan Transit ay may fleet brand gaya ng Hyundai, Kia, at Higer. At may kabuuang fleet na mahigit 100 buses. Pang-apat mga kadani ay ang First North Luzon Transit Incorporated. Noong 2007, isinilang ang First North Luzon Transit Incorporated, isang provincial bus company na dating kilala bilang Royal Eagle. Pagkatapos ng pagbabago, naging bahagi ito ng mas malawak na operasyon ng 5-Star Bus Company na nagpatatag sa kanilang posisyon sa industriya ng transportasyon sa Luzon. Mula sa kanilang pangunahing himpilan sa Grace Park West, Caloocan City, mabilis na lumawak ang kanilang saklaw. Nagsimula sila sa rutang Hagonoy, Bulacan at di naglaon ay nagdagdag ng mga biyahe patungong Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Pangasinan. Mayroon silang mga terminal sa Cubao at iba pang bahagi ng Metro Manila, gayon din sa mga probinsya gaya ng Balanga at Mariveles, Bataan, Dagupan at San Carlos, Pangasinan. Sa loob ng mahigit isang dekada, napatunayan ng First North Luzon Transit ang kanilang papel bilang isa sa mga pangunahing provincial bus operator sa bansa, naghahatid ng koneksyon mula Metro Manila tungo sa iba't ibang bayan at lungsod sa Hilaga at Gitnang Luzon. Sa kasalukuyan mga kadani, ang First North Luzon Transit ay may tinatayang fleet na humigit 300 bus unit. Kabilang sa mga brand at modelo ng kanilang fleet ay Golden Dragon, Higer, Volvo, Yutong, Hyundai, Kia, Kinglong, Hino at MAN. Panglima mga kadani ay ang Luzon Cisco Transport Incorporated. Noong May 16, 2007, naitatag ang Luzon Cisco Transport Incorporated na mas kilala bilang Cisco Bus. Ang punong himpilan nito ay nasa Cubao, Quezon City sa 20th Avenue corner Mirasol Street. Sa simula, kakaunti lamang ang kanilang unit, ngunit lumawak ito sa paglipas ng panahon. Bahagi rin ng Cisco ng mas malawak na network ng mga provincial bus operators bilang sister company ng 5-Star Bus Company. Dahil dito, nakapagtatag sila ng matatag na presensya sa transportasyon sa Luzon. Kabilang sa kanilang mga destinasyon ang mga probinsya ng Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, at Zambales. May mga terminal sila sa Cubao at Pasay sa Metro Manila at sa mga key locations gaya ng Alaminos, Pangasinan at Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa mahigit isang dekada ng operasyon, kinilala ang Luzon Cisco Transport bilang isa sa mga kumpanyang nag-uugnay ng Metro Manila at ng mga probinsya sa gitna at hilagang Luzon at patuloy itong nagsisilbi sa libu-libong pasahero araw-araw. Sa kasalukuyan mga kadani, ang Luzon Cisco Transport ay gumagamit ng fleet mula sa mga brand na Hino, Volvo, at Higer, at may tinatayang mahigit 63 na bus unit sa kasalukuyan. Pang-anim mga kadani ay ang Bicol Isarog Transport System Incorporated. Itinatag ito noong April 19, 2011 at formal na na-incorporate sa Securities and Exchange Commission. Ang kanilang punong tanggapan ay nasa 96 Mirasol Street, corner 20th Avenue, Cubao, Quezon City, na nagsilbing pangunahing hub para sa kanilang lumalawak na operasyon.
Mula sa simula, nakatutok ang kumpanya sa pagbibigay ng ligtas at maasahang biyahe patungong Bicol Region na siyang pinagmulan ng kanilang pangalan. Sa paglipas ng panahon, pinalawak nila ang operasyon at ngayon ay naglilingkod din patungong Eastern Visayas, kabilang ang Samar at Leyte, sa pamamagitan ng partner operations. Sa kasalukuyan, ang Bicol Isarog ay may tinatayang mahigit 220 bus units, kabilang ang mga brand gaya ng Higer, Scania, Daewoo, Hino, Kinglong, at mga gawa ng lokal na coach builders. Pang-pitong mga kadani ay ang Maria de Leon Transportation Incorporated. Ang Maria de Leon Transportation ay isa sa mga kilalang bus lines na nag-uugnay sa Metro Manila at sa Ilocos Region. Mula pa noong una, ito'y nakilala sa biyahe mula Avenida Manila patungong Lawag at iba pang bayan sa Ilocos, dinadaanan ang mga probinsya ng Pampanga at La Union. Sa paglipas ng panahon, ang operasyon ng Maria de Leon ay isinailalim sa Bataan Transit, isa sa mga kumpanyang nasa ilalim ng Hernandez Group. Dahil dito, mas napalakas ang serbisyo ng Maria de Leon, nakagamit ito ng mga terminal at pasilidad ng Bataan Transit, partikular sa Avenida, na naging pangunahing hub ng mga pasahero. Bitbit pa rin ng Maria de Leon ang sariling pangalan at pagkakakilanlan, ngunit sa likod nito, ang pamamahala at suporta ng Bataan Transit ang nagbigay daan upang manatili itong maaasahan ng mga pasahero sa ruta ng Hilagang Luzon. Sa ilalim ng ganitong sistema, nakaposisyon ang Maria de Leon bilang mahalagang bahagi ng mas malawak na network ng Hernandez Group of Bus Companies na ang layunin ay pagdugtungin ang kabisera ng bansa at ang mga lalawigan ng Ilocos. Sa kasalukuyan mga kadani, tinatayang mahigit 60 na bus ang kanilang fleet. Kabilang sa kanilang ginagamit ng mga brand ang Hyundai, Higer, at Del Monte na may Mercedes-Benz o Nissan diesel chassis. Sa kasalukuyan, ang Hernandez Group of Bus Companies, na kinabibilangan ng Victory Liner at iba pang pangunahing transportasyon sa bansa, ay pinamumunuan ni Marivic Hernandez del Pilar bilang President at General Manager. Siya ang nangunguna sa pang-araw-araw na operasyon at sa pagpapatupad ng mga makabagong inisyatiba ng kumpanya, kabilang ang modernisasyon ng mga bus at pagbubukas ng mas maraming rutang makakatulong sa mga pasahero. At yan mga kadani ang mga bus ng Hernandez Group of Bus Companies. Kung meron pa akong hindi nabanggit mga kadani, ay pwede pakishare naman sa comment section at aking babasahin. At dito ko muna tatapusin ang ating video mga kadani. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Kita-kits ulit tayo sa next video mga kadani. Mag-iingat kayo palagi.